Muli po ay kayo ay alisin sa pagkabahabag ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Siyempre, alam naman po natin ang nangyayari sa kasalukuyan, hindi lang dito sa atin, tumataas ang kurudo at gas na kung saan ito ay laganap sa buong mundo. At hindi lang yan, may nagbabanta pang mas malaking giyera na gagawin ang Amerika. Subalit ang mga Kristiyano na tunay na Kristiyano na mayroong pagtitiwala sa Diyos, anuman ang mangyari, wala silang takot. Amen. Kaya sila ay hindi nangangamba at pinauna na ng ating Panginoon na ang kanyang pagdating ay maraming tanda na tayo ay makakakita at may experience ang lahat ng ito. Yung kapangyarihan, laban sa kapangyarihan, magkakalindol, magkakagutom, at ang tao ay maging sakim sa kanyang sarili, at hindi lamang po yan, kundi maibigin sa mga pananalapi. Ito ang tanda na ibinigay ng Panginoon. At ito pong lahat ng ito ay nangyayari na. Amen. Higit lalo ang giyera na kung saan ito'y natala sa propesiya. At hindi po natin pwedeng pigilan yan sapagkat iyan ay naka-orchestrate sa ating Panginoon na mangyayari yan. Subalit, habang tayo po ay nakaka-witness ng mga ganyang pangyayari, tayo naman ay patuloy na nakatuon ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At huwag po tayong mangamba na kung saan ang lahat ng yan ay mangyayari, subalit tayo pa rin ay mananatili sa ating Panginoon. Kaya sa uling panahon, ang tao ay yung masama, magpapakasama. At yung mabuti ay lalong magpapakabuti. Lalo na sa nangyayari sa kasalukuyan, alam ko po na yung mga taong, limbawa, yung hindi mapagkatiwalaan sa posisyon na magnanakaw, lalong magnanakaw yan. Kasi nga, akala niya, masave niya ang kanyang sarili sa kanyang gagawin na mag-imbak siya ng kayamanan para sa kanyang sarili. Balit, hindi niya alam, kapag ito ay dumating, ang Diyos lamang ang may kontrol ng lahat ng ito at sa Kanya tayo umasa. Amen. Yan nga po, sa mga nakaraang linggo, ating pong inaral, ito na ang last week ng ating Destined to be like Christ na ating pag-aaralan at pinag-aralan po natin yung Christ-like in love, Christ-like in humility, and forgiveness. And last week, yung intimacy. Subalit sa araw na ito, tayo po ngayon ay mag-aaral bilang isang destined to be like Christ. Be like Christ in obedience to God. Yung pong masunurin. Kinakailangan na tayo ay mayroong pagsunod o maging masunurin sa lahat ng hiningi ng ating Panginoon. Kaya nga, bawat isa sa atin ay inihahanda natin ang ating sarili upang sa ganoon, tayo po ay makatupad doon sa inaasaan ng Diyos. Dito po sa aklat ng Pilipos o Philippians chapter 2 verse 8. Ito po ang ating teksto. And being found in a human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ay nag-obey. Siya ay sumunod at hindi inalintala ang kanyang sarili basta't magawa niya kung ano ang ninanais ng Ama para sa kanya. Kaya siya po ay, sabi nga, even in death on the cross, maging sa kamatayan. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa umagang ito, salamat po sapagkat muli kami ay pinagtipon-tipon mo upang kami makasamba sa Espiritu at katotohanan. At hayahan mo po sa aming kalagitnahan na ikaw, O Diyos, ang mga siwa, ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming pandinig at unawa. Pang sa ganoon, lahat na aming maririnig na salita, ito ay maging pakinabang sa pangharaw-araw namin sa buhay. Higit lalo na kami ay magiging matatag na kung saan na makagaya namin, O Diyos, ang aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po sapagkat tunay nga, ang umagang ito ay marami
o Diyos, ang mayroong kailingan sa bawat isa. Subalit, aming dalangin sa aming kalagitnaan, ikaw ang Diyos na nagpapala, pagpalahin mo po anuman ang lahat ng kanilang inihingi sa aspeto ng kanilang mga pamumuhay. Ikaw po ay maglagay ng kapayapaan, kagalakan sa aming mga puso, at higit sa lahat, O Diyos, ang aming pag-ibig na hindi mapawalay sa iyo, ito ay mangyayari sapagkat tunay nga, ito ang inihingi mo at tinuturo sa amin upang makagaya ka namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, and being found in a human form, ang ating Panginoong Jesus, siya po ay 100% na nagkatawang tao. Ibig sabihin, sa kanyang pagkakatawang tao, mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang paglaki, normal na tao siya. At siya ho ay nakakaramdam ng gutom, nakakaramdam ng uhaw, at nakakaramdam din ng sakit o pagod sa kanyang katawan. Subalit nakita po natin na siya ay higit na nagpakumbaba, ang sabi nga rito, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. Binaba niya ang kanyang sarili upang sa ganoon matupad lang ang dapat o inihingi ng Ama para sa kanya. May inihingi at mayroon din hong inaasahan ng ating Panginoong Yesus sa atin na tayo ay maging obedient. Amen. Yung makasunod sa Kanya. At yun rin ho ang inihintay niya sa bawat isa sa atin kung papaano ito ay Kanya nang ginawa na una upang sa ganoon tayo naman ay makasunod sa Kanyang alimbawa. At siya ay nagpakumbaba, bagamat siya ay Diyos, maging sa dulo ng Kanyang kamatayan. Hindi nagreklamo at hindi umayaw, bagamat alam niya ang mangyayari sa kanya bilang tao na siya rin ay nanalangin na kung pwede lang na ilayo ang saro sa kanya. Ibig sabihin, 3 times na siya ay nanalangin, Ama, kung pwedeng ilayo sa akin ang saro, kung pwedeng ilayo sa akin ang mangyayaring ito. Subalit, hindi ang aking sarili ang masusunod, kundi ang iyong kagustuhan ang masunod sa akin, ang sabi niya. Tayo kaya, bilang isang tagasunod ni Kristo, paano ang pagsunod natin sa ating Panginoon? Maaring 100% ka bang sumusunod? O kaya naman ay 50% na pagsunod? Or it's either na tayo lang ang nakakaalam kung paano tayo sumusunod sa ating Panginoon. At hindi ho natin pwedeng bigyan ng grade ang isa't isa sa bawat isa sa atin na nakikita natin, kundi ang kanyang sarili ang nakakaalam kung gaano siya sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Pwede niyang maitago ang mga bagay na gusto niyang itago at pwede niyang ipakita, pakunwari, ang mga bagay na parang nakikita na siya ay sumusunod. Subalit ang Diyos ay hindi mo pwedeng paglihiman. Hindi ka makapagtatago sa Kanya, alam niya ang lahat ng nangyayari. Amen po ba? Kaya, to be like a Christ, in obedience to God, we must demonstrate our love and devotion to God. Ito na kinakailangan na ipakita natin o kailangan na ma-demonstrate natin ang ating pag-ibig bilang isang deboto sa ating Panginoon. At today is Palm Sunday. Alam niyo naman ang mga deboto at kaninang nag-cross ako dito sa simbahan na nga po ay nakapila yung bumibili ng dahon ng mga niyog na tinatawag nilang palaspas. Ayan, deboto ang mga yan. Ibig sabihin, kung titingnan natin ang kanilang kalalagayan, sila ay deboto sa Diyos na iniisip nila na ito ay tama ang kanilang ginagawa. At kung ikukumpara natin sa ating kaalaman bilang isang mananampalataya na laging nakakarinig ng salita ng Diyos at rin na itong sa pang-araw-araw nating debosyon ay ating nababasa sa banal na kasulatan, tayo rin ay
isang deboto ng ating Panginoon. Subalit kung ikukumpara natin, baka yung isang deboto sa Biyernes Santo, magpapapako yan. At deboto siya eh. Ibig sabihin, yung devotion na sabi niya, ako ay sumusunod. Ayan. Hindi niya alam na sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon ay wala nang makakagawa at wala ka nang maihambing. At sa lahat ng tinapos ng ating Panginoon ay hindi mo na pwedeng sundan at wala ka ring magagawa at kahit tagtarin mo pa ang iyong sarili. Kaya nga, makikita po natin dito sa ating kalagitnaan, sa ating binabasa, sa ating teksto na kung saan demonstrate our love and devotion to God. Ang teksto po na Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Ang sabi rito, imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So dito, imitate God. Ibig sabihin, tularan ninyo ang Diyos. Therefore, in everything you do, because you are His dear children. Amen. Kaya tayo, inuutusan na tayo ay gayahin natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay itinuring niyang anak. Amen. Tinuring niyang anak. Kasi sabi nga rito, because you are His dear children. Anak po tayo ng Diyos. Kaya marapat na tayo ay sumunod sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Napapag-usapan nga, yung devotion mo na kung paano na sa Panginoon ay kailangan mong itong magawa. Ngayon, kung ikaw talaga ay umihibig sa Diyos, hindi obligasyon na gumawa ka ng mga mabubuting bagay o bagay na kung saan na iniisip mo na ito ay makakaragdag sa iyong kaligtasan. Kaya mo ginagawa ito sapagkat ikaw ay anak ng Diyos at may tunay kang pag-ibig na nagmumula sa iyong puso. Amen. Hindi po yung gagawin ko ito upang sa ganoon ako ay maging isang taong matuwid o banal. Kundi ito ay nagmumula sa puso sapagkat alam mo at mahal mo ang Diyos na lumikha sa iyo, kaya mo nagagawa ang bagay na ito. Yung po bang kapag ikaw ay nagmamahal, yung excited ka. Amen. Kaya, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, sa mga nangyayari sa kasalukuyan, yung puso mo ay excited. Excited na kung saan na alam mo na paparating na ang Diyos. Di mo man alam na kung kailan siya darating, pero yung kaisipan mo na iniisip mo, baka mas madali pa sa iniisip mo, baka darating sa pagkatapos siguro ng gera, kung matuloy ang gerang ito, ng alos parang Third World War na maglaban-laban, pati yung NATO nakikisali na, at baka pagkatapos na ang lahat ng propesiya ay maganap na ang Iran ay babagsak at pagtulong-tulungan ng Israel, subalit lahat ng magtulong-tulong sa kanya ay hindi uubra at ang Diyos ang magsasanggalang sa kanila. Wala ang mga missile na yan sa Diyos sapagkat di natin alam ang kaparahanan ng ating Diyos sapagkat siya ay pwedeng bumuka ang lupa kung saan nakalagay ang mga missile. Pwedeng bumuhos ang malakas na tubig or it's either yung apoy na ito ay darapo sa kanila. I mean, dito po makikita po natin kung papaano kinakailangan bilang anak ng Diyos ay mayroon tayong pagsunod sa Kanya. At ito ang inaasahan niya sa bawat isa sa atin. Live a life filled with love. Yung puno ng pag-ibig, following the examples of Christ. Ano ba ang inalimbawa ng Panginoon? Siya po ay mayroong malasakit sa lahat ng tao na kanyang nakikita. Kaya minsan ay nakita niya ang crowd at siya ay nalungkot sapagkat nakita niya mga tao na nagsasalubungan, hindi nila alam kung saan papunta, walang direksyon, tila tupang ligaw ang sabi niya. Kaya doon ay nasabi niya na kailangan ng lahat ng mga manggagawa at manalangin kayo na magpapadala ng manggagawa ang Panginoon sapagkat maraming aanihin. So dito, meron po tayong dapat gawin
bilang kagaya at paggaya sa ating Panginoon. Kundi, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Ito po ay mabangong samyo, yung pagsunod niya sa Panginoon, na inoffer niya ang kanyang sarili upang ang lahat ay maligtas. Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, yung primary mission talaga ng Panginoon ay matupad niya ang inaasahan ng Amang nasa langit. At dahil doon, tayo ay nakinabang at nagkaroon tayo ng salvation sa bawat isa sa atin. Amen. Kasi, ang pagsunod niya sa Ama, ang siyang talagang kanyang binata sa hirap at sakit. Kung tutuusin kasi, kung ikaw lang ang dahilan para gawin niya yon, kung ang ugali ng ating Panginoon ay kaugali ko, bakit ko ililigtas ang taong ito? Ang dami niyang kasalanan. Pabigat sa lipunan nito, walang ginawang mabuti. At itong taong ito ay puro perwisyo ang kanyang ginagawa. Pero hindi ho ganon ang ating Panginoon. Amen! Kundi siya ay puno ng malasakit at pag-ibig. At ito ngayon ang inaasahan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayo rin naman ay magkaroon ng pag-ibig sa mga nakapalibot sa atin. At upang sa ganoon, ang pag-ibig na nasa Kanya, sabi niya, He loves us and offered Himself as sacrifice for us and a pleasing aroma to God. Ang pleasing aroma sa ating Diyos ay yung makapagdala tayo ng kaluluwa. Yan po ang mga handog na mabangong samyo sa ating Panginoon. Yung buhay na handog na may dala natin at kaluluwa na kung saan na ipresenta natin sa kanila. Sa Kanya. Sa ganoon, tayo po ay nakakagaya o nakatupad din nakagaya ng ating Panginoon na tayo ay nagkaroon ng handog na pleasing aroma sa ating Panginoon. Sapagkat tunay nga, ang inaasahan ng ating Panginoon ay puno tayo ng malasakit at pag-ibig. Di lamang po yun. Sa ganoon, tayo po ay makapamuhay na iwalay doon sa mga bagay na nakapalibot sa atin. Kung puno ka ng pag-ibig sa Diyos, siguradong ang buhay mo ay ihanda mo sa isang buhay na kaaya-aya sa Kanyang harapan. Maging sa pananalita, iniisip mo na ito ay nakakapanakit, hindi mo gagawin sapagkat ikaw ay puno ng pag-ibig. Maging sa iyong pagkilos, maging sa iyong pamumuhay, o maging sa mga bagay na kung saan na walang kwenta na pinag-uusapan, ay hindi ka nalulugod sapagkat hindi mo kinalulugdan ang mga bagay na walang kwenta kung ikaw ay katulad ng ating Panginoon. Amen. Siya ganun siya. Puro malasakit at ang tanging iniisip niya ay puno ng biyaya, pagpapala na kung saan na ibibigay sa isang tao. Tayo kung minsan naaabala tayo sa mga bagay na kung saan minsan walang kwentang usapan na ito ay ating pinapatulan. Paano natin magagaya ang ating Panginoon? Kung gusto mo, kapatid, na ikaw ay makaiwas sa mga bagay na yon, alam niyo po, yung devotion ay napaka-importante. Kaya sabi nga, love and devotion to God. Yung devotion na sinasabi, kung minsan, makapagbasa ka lang ng iilang verse ng Bible at pagkatapos ay iyong i-apply sa iyong buhay ito at tatanungin mo ang iyong sarili, ano ang gustong mangyari ng Diyos sa akin, sa aking binasa, at ano ang aking dapat gawin, at ano ang pinagagawa ng Panginoon. Sa ganoon, ako ay makapagbigay ng mabangong samyo sa Kanya. So, ito ay hindi nakakapagod. Sa buong maghapon, kung gusto mong mag-devotion ng 3 beses, 4 na beses, pwede. Kakayanin mo. Sapagkat tuwing ikaw ay nakakatanggap ng mga negatibong pakinig o bagay na hindi nakakabuti o hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, ikaw ay aarap sa Kanyang salita at titingin ka na naman at isusulat mo kung ano
ang nakuha mo sa verse na yung binabasa, ito ho ay magdadala ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyo. Mapapalayo ka sa mundo. Yung mga kamunduan ay hindi mo papansinin. Yung mga bagay na kung saan nakapaikot sa iyo ay babaliwalihin mo. Sapagkat ang focus mo ngayon, ikaw ay magkaroon ng puno ng pag-ibig sa Diyos at debosyon. Sa ganoon, ikaw ay maging isang tunay na Kristiyano at doon ay makasunod ka sa ninanais ng Panginoon na inaasaan bilang isang Kristiyano. In John 15:9-11, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Manatili ka sa aking pag-ibig. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandment and remain in His love. I have told you these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Ibig sabihin na, yung kagalakan mo ay hindi mawawala sa buhay mo, kapatid. Sapagkat sa pang-araw-araw mong buhay, kapag yan ay dala-dala mo, isa kang Kristiyanong masayain. At doon matutupad nga ang tunay na Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero kapag hindi mo nadarama yung masayang kagalakan na tunay sa pagka-Kristiyano, may mali. Mayroong bagay na kung saan nakulang. Kinakailangan na siyasatin mo ang iyong sarili. At ikaw ay makipagnihig sa Diyos upang sa ganoon, kapag nalaman mo kung anong kakulangan, ikaw ay magkakaroon ng kagalakan sa puso habang ikaw ay nabuhay. At wala kang iniintindi kahit anong nangyayari. Kahit na maging 200 pa ang gas, ang krudo, siguradong hindi ka apektado sapagkat ikaw ay walang sasakyan. Siyempre, apektado ka ba? Hindi ka magiging apektado. Wala ka naman sasakyan eh. Hayaan mo nga, yung may sasakyan lang ang apektado. Pero, apektado ka pa rin. Kasi nga, sa mahal na bilihin. Amen. Meron pa rin, mahal na bilihin. Kaya nga, dito, makikita po natin sa atin kalagitnaan ngayon na kung saan, I have told you, sabi nga, these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Kapag nag-overflow ang yung joy, ano ang magagawa mo? Siyempre, lahat ng bagay na iyong gagawin ay nakapatungkol sa Diyos. Nag-overflow eh. Yung kagalakan mo eh. Ang isang Kristiyano na nag-overflow doon sa ibinigay ng Panginoon na pag-ibig, hindi ho siya nagiging Kristiyanong tamad. At lagi niyang iniisip kung paano siya makapagbibigay ng kagalakan sa ating dakilang Diyos. Kaya ang magandang panalangin sa pagkagising mo, yung Lord, sa umagang ito, ayahan mo po at tulungan mo ako na makapagatid ako ng kagalakan sa iyo o ngiti sa langit. Tiyak ang Diyos ang nangunguna sa iyo. Amen. Kaysa hindi ka pa man nagkape, yung problema na yung tinatanong mo. Kundi paggising mo, yun na hangingin mo upang sa ganoon, ang presensya ng Diyos ay mananatili sa iyo at doon magkakaroon ka ng wisdom at magbabago ang iyong kaisipan. Kaya nga, makikita po natin sa ating sarili kung tayo o nadarama natin kung tayo ay tunay na ligtas. Bakit ko po nasabi ito? Kasi kung ikaw ay may tunay na pag-ibig sa Diyos, pagkatapos ay isa kang deboto sa Kanya na nagagawa mo ang mga bagay na iniisip mo na nakapagbibigay ito ng ngiti sa Kanya, tiyak, ikaw ay confidence na sa iyong sarili na ikaw ay ligtas. Pero kapag hindi mo nararamdaman yon, delikado. Nasa delikado kang kalalagayan. Kaya kailangan mag-adjust ka at magbalik loob sa Panginoon. Amen. Kailangan po, oras-oras o araw-araw ay nagbabalik loob tayo sa Panginoon. Kapag hindi natin ginagawa yon, kung minsan na nakakaligtan natin ang ating sarili na malayo na pala tayo sa Kanya, sapagkat ang pag-ibig na inaasahan sa atin ng Diyos ay nananatili, nag-o-overflow, upang sa ganoon tayo ay makagawa ng walang pagod, tayo ay laging masaya, at buong maghapon, napakabilis ng oras
at napakabilis ng isang araw para sa iyo, sapagkat para sa iyo kulang pa ang oras sa kakagagawa mo para sa Diyos. Pero yung ibang walang ginagawa, ang tagal naman hindi lumubog yung araw. Kasi wala silang ginagawa. Pero kung gumagawa ka para sa Diyos, napakaikli ng isang araw o yung panahon na ginugugol mo. Kaya nga po, sa John 15, or sa John 15, sabi nga, things that you will filled with joy, and yes, your joy will overflow. At ang bagay na nag-overflow sa iyo ay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nakakagawa ka rin ng isang bagay na minsan hindi mo maintindihan ang iyong sarili. Bakit mo nagagawa ang isang bagay na ginagawa mo ngayon? Dahil mayroon kang pag-ibig kay Kristo. Amen. Kasi marami kang dapat pagkukulan, pero nagagawa mo ang bagay na ginagawa mo ngayon para sa Kanya. Kasi nga, yung pag-ibig na inaasam ng Panginoon ay nasa sa iyo. Yun po ang tunay na umiibig. Kasi kung tunay kang umiibig, ako, naranasan ko nung ako yung umiibig. Ewan ko yung kaedad ko dito. Makita ko lang ang bubong ng bahay ng aking nililigawan. Masaya na ako noon eh. Sino bang kagaya ko dito? Taas nga ang kamay. Ay, wala ako lang. Ayun, dalawa na kami. Bubong lang yan, bubong lang ng bahay, hindi pa nakita yung nililigawan mo. Kasi may pag-ibig ka eh. Manapay ang ating Panginoon. Siya yung hari ng mga hari at siya ang may hawak ng iyong buhay at siya ang arkitekto ng iyong kinabukasan. Kung siya ay inibig mo, kapatid, sigurado, ikaw ay hindi mapapabayaan. Kasi iba siya eh. Kakaiba siya. Makita po natin, being like Christ means showing love to God through obedience. Yung pong tayo ay sumusunod. Kasi imitate, kaya natin ginagaya. Kailangan yung puso, yung tibok ng puso ng Panginoon, abang gumaganyan. Tayo naman ay nakakagawa doon sa tibok ng kanyang puso, sapagkat tayo ay nakakasunod kung talagang mahal natin ang ating Panginoong Yesus. Isipin mo na tayo ay niligtas. Tayo ay nasasadlak sa kapamakan, subalit tayo ay niligtas niya. At bilang isang niligtas, pwedeng hindi ka gumawa ng bagay na hindi niya ikagagalak. Hindi po. Bilang isang niligtas, being like Christ, showing love for God through obedience. Amen. Ang lahat po ng gustong mag-obey ay magsabi ng amen. Yes. Thank you, Lord. And then, number 2, to be like Christ, in obedience to God, we must fulfill our divine mission to save mankind. Ito po yung nasabi kong nauna sa inyo. Ano po yung great commission na sinasabi? Yung Matthew 28, verse 18 and 19. Yung tayo ay umayo, go. Tayo ay lumabas, ibig sabihin. At sa ganoon, sabi nga, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Alam niyo po, sa tinuturuan kong DMD, yung discipleship, making disciples, binigyan kong diin sa kanila ito at importansya. At sabi ko nga, and teaching them to obey everything and I command you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sino ang hindi iiwanan ng Panginoon? Yung mga umahayo, yung mga nagtuturo, yung mga sumusunod sa Kanya ay hindi niya iiwanan magpakailanman. Surely, ang sabi niya. At ito po ay siniguro niya, hindi kita iiwanan kahit anong mangyari. Kung ikaw ay sumusunod sa ninanais ng Diyos, na kung saan ikaw ay lumalabas, gumagawa, at pagkatapos ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa Kanya, and hindi yung para sasabihin mo na para sa ganun ay mapansin ako ng mga kapwa ko Kristiyano o yung kapwa ko pastor. Hindi po. Wala kang galal na makukuha doon. Wala kang walang merit ang ginagawa mo sapagkat yon ay inangkin mo na. Kaya nga, kung ikaw ay gumagawa at sumusunod, ang sabi nga rito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey
everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito lang ang sinasamaan ng Panginoon. Amen. Kaya wag po tayong matakot sapagkat ito ay pangako ng ating Panginoon. So, balik po tayo sa fulfill our divine mission. Sabi nga rito, in Romans chapter 5 verse 19. Chapter 5 verse 19, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. So also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Sino po ang tinutukoy dito? For just through the disobedience of the one man. One man is Adam. Na sinasabi, yung unang tao na sinasabi rito, yung unang Adan. Kaya kapag nabasa ninyo sa Biblia, ang unang Adan na ito ay nakapagdala ng kasalanan sa atin. Kaya nabanggit nga kagabi, pati ang mga baby ay mayroon ng kasalanan, hindi po man naisilang. Which is bakit mayroon silang kasalanan? Kasi nabanggit nito ni David, sabi nga, ako'y nasa sinapupunan pa, Panginoon, ako ay makasalanan na. Bakit? Kasi nga, the seed of sin by Adam na namanan natin. Amen. Mayroong binhi. Yung binhi ng kasalanan, bilang isang tao na sumipot dito sa mundo, dala-dala natin yon. Kaya, no one righteous, sabi nga ng Roma, walang matuwid at walang nakapasa sa pamantayan ng Diyos. At ni isa ay walang matuwid at walang hindi nagkasala. Lahat ay may kasalanan. Pati mga baby pa nga, may kasalanan na. Pero, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Ito naman ang magandang balita na kanyang ginawa. Sabi nga rito, for just through the disobedience of the one man, the many were made sinners. Pag sinabing many, lahat. Yung maraming-marami. Hindi yung many eh. Kasi hindi ko yung, kundi ibig sabihin, lahat tayo. Many were made sinners. So also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Sino po ang sinasabi rito na tinutukoy? Through the obedience of the one man. Ang tinutukoy dito ay si Jesus. Nag-obey siya sa ninanais ng amang nasa langit, kaya ang lahat ngayon na lahat ng makasalanan ay napawalang sala. Kaya tayo'y napawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At napawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Ama na kung saan ito ay binata niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ito po ang kanyang ginawa. Napaka-importante po na kung saan na ang pag-obey, kung hindi nag-obey ang ating Panginoong Yesus, wala tayong kaligtasan. Lahat tayo ay papunta sa kapahamakan. Subalit, dahil siya ay nag-obey, tayo ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. At ang pag-asang yan, kapatid, huwag mo nang bitawan. Huwag mo nang ayahan na mawala pa sa iyo yan. Paano at ano ang gagawin mo upang hindi mawala? Lagi kang mag-obey. Sa ganoon, hindi mawawala ang regalong ibinigay na kaligtasan ng ating Panginoon. Amen. Kasi ang kaligtasan na yan ay conditional. Pero yung pag-ibig niya, unconditional. Tandaan po natin, hindi magkapareho yan. Yung pag-ibig niya, unconditional. Pero yung kaligtasan, conditional yan. Di ba sa John 3:16? Makikita mo ron na ito ay conditional. Subalit, ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Minahal niya tayong lahat kahit anong klaseng tao ka. Amen. So, dito, bakit po ginawa niya? To fulfill our divine mission to save mankind. Yung man, saan na kailangan ay makagaya natin ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga, kailangan na tayo ay mag-share and then, at sa ganoon, tayo rin naman ay makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Hebrews chapter 5 verse 8 and 9. Even though Jesus was God, God's Son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. So, maging ang ating Panginoong Yesus ay natuto na mag-obey, sabi nga,
from the things he suffered. Natutunan niya, siya'y natuto. Ibig sabihin, natuto siyang sumunod. Bagamat, sabi ko nga, ayaw niyang sumunod sa kanyang sarili sapagkat ang laman ay umaad lang. Alam niya, ang hirap at sakit. Subalit, siya'y natutong sumunod upang sa ganoon, sabi nga dito, obedience from things he suffered. In this way, God qualified him as a perfect high priest. Naging qualified ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang pag-obey. Siya ang ating punong saserdote. Siya yung high priest natin. And he became the source of eternal salvation. Yun ay ibinigay ng Diyos ang titulo sa kanya ng kataas-tahasang Diyos upang sa ganoon at ipinagkaloob sa kanya yon na siya ang pagmumulan ng lahat ng inihingi ng kasalanan na kabayaran at tanging ang Panginoong Yesus lang ang nakapagdala because He is the source of eternal salvation for all those who obey Him. Amen. Kailangan po ba tayong mag-obey? Amen. Kasi, sabi natin, predestined like Christ. Kailangan tayong maging obedience. Kasi kung hindi tayo magiging obedience, nakalis tayo doon sa iniisip o inaasahan ng Diyos para sa atin sapagkat hindi tayo sumunod sa ninanais niya. Kaya ngayon ay hindi natin nakagaya ang kanyang ginawa. So, yung predestined ho natin, be like Christ. Tayo po ay kailangang maging matuwid, maging banal at hindi para sa ating sarili at hindi ang ating sarili ang nagpapabanal, kundi ang ating mismong Panginoon na ginawa na niya ang lahat. Amen. So, maliwanag po ba yun? Amen. Tayo ngayon ay mayroong tangan na pag-asa at tayo ay mayroong tangan na buhay na walang hanggan sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Yesus. Bakit? He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Sino po yung nakatanggap nun na yun lamang nag-o-obey sa Kanya? Kaya lahat po ay positionally, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mahal niya. At sa kanyang ginawa, lahat ay gusto niya maging anak niya. Pero yung hindi nag-o-obey sa kanya ay hindi nagiging anak. Amen. Sila'y lumabas doon sa inanda ng Diyos na maging anak sila. Sila mismo ay iniwalay nila ang kanilang sarili at sila ngayon ay anak ng tagalabas. At sino ang tagalabas? Siyempre, yung nagpapaikot ng mundo sa kasalukuyan, walang iba kundi si Satan. Kaya sabi niya, do you really love me? Yes, Lord. Okay, kung mahal mo ako, di dapat sundin mo ang utos ko. Kuminsan sasabihin natin, I love you, Lord. Kuminsan hindi natin binibigyan ng lapat na rason ang pagsasabi natin na mahal natin ang ating Diyos. Kapatid, kung mahal natin ang ating Diyos, tayo ay sumunod sa Kanya. Amen. So, dito po saan na tayo? Sa Hebrew. Sa Hebrew chapter 5, verse 8 and 9. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things that He suffered. In this way, God qualified Him and perfect high priest, and He became a source of eternal salvation for all those who obey Him. Kaya nga po, kung gusto mo nga, ikaw ay makadugsong o makinabang doon sa source na nagbibigay ng kaligtasan, kailangan na ikaw ay mayroong pag-obey. Matuto ka ring mag-obey sa Kanya na mayroong pagsunod. Sapagkat kung hindi ka susunod, wala kang ganansya at hindi ka entitled doon sa Kanyang ginawa. And Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ito po, kaya siya dumating ay yung may sakit para sila ay pagalingin. Yung nawawala para sila ay anapin. Subalit, bakit mayroong mga tao na hindi maliligtas? Kasi nga, kaya sila hindi maliligtas, wala silang pagsunod
sa ninanais ng Diyos. Samantalang ang sabi ng Luke, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Hinahanap niya yung mga nawawala. Kaya kapatid, napaka-bless mo bilang isang Kristiyano na kinatagpo ka ng Diyos. At tandahan po natin, hindi natin pinili ang Diyos at siyang pumili sa atin. Sabi nga, hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Maraming tinawag, subalit kakaunti lang ang napili. Amen. So, lahat ng tao sa mundo tinawag ng Diyos, pero kakaunti lang napili. Bakit? Sila ang pumili sa kanilang sarili na hindi sumunod sa ating Panginoon. Kaya, hindi nila magagawa yung divine mission na gustong mangyari ng Diyos sa kanila. Bakit? Hindi sila nagkakaroon ng bunga. Pero ikaw na isang Kristiyano na alam mo na mayroon kang divine mission sa iyong pagkaligtas, hindi ka ngayon nagpapabaya. Ang isang tao na alam niya na niligtas siya ng Diyos ay hindi lang para siya lang ang maligtas, kundi ikaw ay gagamitin ng Diyos maging sa iyong pamilya, maging sa iyong mga ka-office mate, at maging sa iyong mga kaibigan, kapitbahay, sa lahat na nasusumpungan mong tao na ito ay wala pa kay Kristo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya lang, kung minsan, mayroon tayong takot. Bakit takot? Kasi hindi natin alam na ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng kalakasan ng ating loob at siya ang gumagawa. Kapag hindi ka nakapagnihig at hindi ka laging nananalangin sa ating Panginoon na umiingi ng gabay at umiingi ng kapangyarihan sa banal na Espiritu, ay hindi mo magawa yan. Hindi ka magagamit. Subalit kung ikaw ay laging umihingi ng gabay at ikaw ay laging nananalangin, nakikipag-ugnayan sa Kanya, tiyak, ikaw ay gagamitin ng Panginoon na sa hindi mo inaasaan kapag ikaw ay nakasunod. Napakasaya ng iyong nararamdaman. At parang tingin mo sa iyong kapaligiran ay maraming nakatingin na masaya na hindi mo maintindihan, maging ang langit ay natutuwa. Kung minsan po, subukan ho lang ninyo na ang isang tao ay mapaliwanagan ninyo ang isang taong muntik nang mamatay. Pagkatapos ay na-share mo ang Panginoon at sinaniwala at nanampalataya. Pagkatapos paglisan mo, iba ang mararamdaman mo. Bakit? Ang banal na Espiritu ang kumukonforme sa iyo na ikaw ay kanyang ginamit at ang kapangyarihan ng Diyos ay napasa sa isang tao na walang pag-asa. To seek and save the lost. Hindi yung para sa... Kaya kung handa ang iyong sarili sa pakikipag-ugnay sa Diyos, lagi kang nananalangin at lagi mong iniiling ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw ay isang Kristiyano na gagamitin niya doon sa divine mission na kung saan ay makapagdadala ng kaluluwa. At ikaw ay magbubunga, kapatid. Hindi lamang yun, magbubunga ka literally. Yung Galatians chapter 5 verse 20 na magiging bunga mo yun, yung pasensyado, ikaw ay magkakaroon ng isang kaisipan na kagaya ng kaisipan ni Kristo. At puno ng pag-ibig, malasakit, at mapagtiis. Yung kung maliit na bagay na lang, kung minsan hindi mo na pinapansin sapagkat kahit na mangyari pa ang isang bagay na iniisip mo na ito ay masakit sa iyo, hindi mo rin pinapansin at alam mo kung anong kinatatayuan mo bilang isang anak ng Diyos. Bunga ho yun. Bunga ng Espiritu. Kaya kung minsan kaninang pagpunta mo rito ay nabata mo na in-overtake ka at wala kang nasabi kundi praise the Lord, bunga ng Espiritu yun. Pero kung in-overtake ka pagkatapos, binusinaan mo, iba na yon. Sino kaya ang pumunta rito na in-overtake pagkatapos binusinaan na maaba? Hindi mo nga siya pinagalitan, pero yung busina mo, galit na galit. Nangangalit. Kasi po, di ka magbubunga. At hindi mo magampanan ang divine mission na ibibigay sa iyo ng Panginoon na kagaya ng ating Panginoon. Amen. Be like Christ. Amen. And dito po, makikita po natin sa buhay natin sa araw-araw at mararanasan natin kapag tayo ay na kay Kristo,
tiyak iba ang iyong nilalakaran sa iyong pagkatao. Yung parang iniisip mo na kung minsan yung mga material na bagay ay hindi mo na inuuna na ito ay bigyan mo ng pansin. I mean, di ko po sinasabing walang kwenta ang mga yan, kundi mayroong kwenta yan. Kasi sabi nga ng Panginoon na ito ay ang higit na umibig sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Halimbawa, higit mong minahal ang iyong ina kaysa ating Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Hindi naman po inalis ang pag-ibig mo sa pamilya mo. Baka yung iba, ay, makanyan. Buri na, luguran ni Mako. No, hindi po gano'n ang ibig sabihin nun. Yung sinasabi doon sa verse na yon na mamaya ipapaliwanag ko po na kung saan na ang higit na umibig sa kapag inibig mo ang iyong magulang na higit sa akin na hindi ka karapat-dapat sa akin. Kapag inibig mo ang iyong ama na higit sa akin na hindi ka karapat-dapat. Ibig sabihin uno yun, kung paano ka may malasakit at may pag-ibig sa iyong pamilya, kinakailangan na may pag-ibig ka sa Diyos na nauna. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi niya sinabing hindi mo iibigin ang iyong pamilya. Kundi, kung ang pag-ibig mo sa iyong pamilya, ang lahat ay ginagawa mo, dapat higit mong gawin ang lahat sa pag-ibig mo sa Diyos. Kahit ikamatay mo nga. Amen! Itakla mo kitang ikamatay, may takutan la. Huwag po kayong matakot. Kapag dumating ang panahon na yon, ang banal na Espiritu magko-comfort sa atin. Kahit pupugutan tayo ng ulo. Amen! Totoo po yun. Naranasan ni Stephen yon. Si Stephen, nabasa niyo si Stephen, na kung saan ang banal na Espiritu ay kinumport niya, nagkaroon siya ng biyak-biyak sa ulo sa mga bato na malaki na kanyang inagis. Pero anong sabi niya? Lord, huwag mo po silang singilin sa kanilang mga ginawa sa akin. Patawarin mo sila. Kung wala ang banal na Espiritu sa kanya at hindi nag-comfort, di niya mararamdaman ng sakit. Mararamdaman niya. Tingnan niyo yung mga taong wala yung banal na Espiritu. Kapag siya ay binaril, halimbawa, ang tatay niya, pinatay. Habang siya ay tadtad ng bala, pagkatapos darating kanyang anak, iganti mo ko. Iganti mo ko. Ipangako mo, iganti mo ko. Ubusin mo sila. Kasi wala ang banal na Espiritu. Walang pag-ibig. Hindi mo ba ganon? Pero si Stephen, kaya sasabihin, kahit na pagdating ng panahon na tayo ay usigin, tayo po ay persecute, maging sa kamatayan, huwag kayong matakot. Ako, sinisiguro ko sa aking sarili na kahit ako ay putulin na nilang leheg, hindi ko mararamdaman ang anumang sakit sapagkat ang banal na Espiritu magko-comfort sa iyo kapag hindi mo itinatwa si Kristo. Ito po ang mangyayari sa atin. Kaya huwag kang matakot, kapatid, kapag ikaw ay nasa Diyos. Kasi nga, sinabi niya, hindi kanya pababayaan. Sinabi niya, hindi kanya iiwanan. At yun ay, kung sa intellectual mong sarili, sasabihin mo, ay, kasakit na yung maputot na kaya, puto. Walang beri lang daw kayong plaza. No, hindi po ganon. Ibig sabihin no, na kapag dumating ang panahon na yon, mismo ang ating Panginoon, iko-comfort ka niya. Amen! Kasi biblically, may nakita ho tayo ng halimbawa. Yung mga iba nga, si John nga, pinirito sa taba sa mantika Pinirito sa mantika, pero siya yumaon. Praise the Lord. Habang kumukulo yung mantika, tumayo siya. Praise the Lord. Natakot pa yung nagprito sa kanya Sabi niya, itapon nyo na lang sa Patmos yan. Bakit hindi man siya na ano? Isipin nyo yon. Kaya nga, kapatid, habang nandito ang banal na Espiritu, habang nandito ang comforter na ibinigay sa atin ng Diyos, kapag ikaw ay umasa sa Diyos, hindi ka pababayan at hindi ka makakaranas ng sakit at hindi ka makakaranas ng anumang na karamdaman na yung napipil mo na kapag ikaw ay pinersecute sa pagdating ng panahon na kung tatanungin ka na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kaya yung mga martyr na nangyayari sa kasalukuyan, alam ko po na yung mga pinipersecute sa ibang bansa ngayon na pinapatay, hindi nakakaramdam ng sakit yan. Kasi kasama nila ang Diyos. Amen! Bakit ka matatakot? Mama, kung hindi pa darating ang Panginoon, mamamatay tayong lahat Sino ang gustong umabot dito ng 105 years? Wala ka ng kaibigan, ikaw na lang. Kaya isipin ho ninyo, basta't nasa Diyos tayo. Amen!
At upang mapulfill natin ang Great Commission. Amen po ba? Ito ang ninanais ng ating Panginoon sa atin. Basta tayo ay co-workers ng ating Panginoon. Tayo ay ambassadors ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, kapag tayo ay co-workers ng Panginoon, may inaasahan siya sa atin. Kung paano ang kanyang ginawa na ang lahat ng tao na gustong sumunod sa kanya ay kanyang iligtas. Dapat gayon din po tayo na meron din tayong malasakit sa mga taong nawawala pa at hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya yung mga pamilya ninyo, alalahanin ninyo. At sabi ko nga, yung mga kaibigan ninyo, at yung trabaho nyo yan, hindi po yan ang priority dyan. Ang ibig sabihin, huwag nyo nagtatrabaho ka, pagkatapos umalis ka sa trabaho. Hindi po, nagtatrabaho ka nga, pero yung mismong trabaho mo, yung major na trabaho mo dyan, yung ang office mate mo ay mapakilala mo ang ating Panginoon. Amen. Ay karitakda mo rin mag-share ata. Mas mahal nyo ang trabaho ninyo kaysa doon sa trabaho gustong ipagawa ng Diyos. Kailangan po, wag po kayong mahiya. At ingi kayo ng katapangan sa Diyos. Upang sa ganoon, yung divine mission na sinasabi at pinag-uusapan natin dito ay ating magawa. Amen. Daig pa tayo ng isang iglesia ni Manalo na dati, yung si Teddy, nagtatricycle yun at sangka, pulumbulo. Tapos, habang pagsakay mo, wala nang into sa pagsasalita doon sa kanyang natanggap na aral sa kanilang kapilya na hanggang makarating sa bahay, walang into. Sabi ko, okay to. Kung na-born again ito, okay to. Kaya lang, mali ang kanyang doktrina. Sabi ko, okay to . Isipin mo, pagsakay mo hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, ay hindi siya tumigil. Pero mali lang yung sinasabi niya. Pero ang isang born again, kung ganon ang kanyang magiging ugali, aba, kagaya ka ni Philip. Amen! Na habang tumatakbo ang karawaye, ay inabol niya. Naiintindihan mo ba yan? Hindi, wala mo magpapaliwanag. Ganito yan, pinaliwanag ni Philip. Pagkatapos sabi ng eunuch, pwede na rito, baptize mo na ako, may tubig, kahit na maraming putik. Stop mo yung karawaye, binaptize. Pagkatapos hindi na niya makita si Philip, tinanggap niya ang Diyos ng eunuch. Amen! Kailangan pong maging ganoon ang ating mga ugali sa kasalukuyan sapagkat malapit ng dumating ang ating Panginoon. Kaya kailangan tayo po ay magtrabaho sa divine mission. Sa kanoon, tayo po ay makapagdala ng isang mabangong samyo o aroma na sa ating harapan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Sino po ang magsishare pagkatapos nito? Praise the Lord. At kayo po ay nangako sa Diyos, hindi naman kayo nangako sa akin o sa pulpitong ito. Narinig niya yung sinabi ninyong amen. Kailangan po, gawin po natin ito upang tayo makasunod sa Kanya. Last, to be like Christ in obedience to God, we must live our lives as Jesus did. Kung ano ang Kanyang ginawa. Sabi ko nga, in 1 John 2:6, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. So, meaning po na kung saan ano ba ang ginawa ng ating Panginoon? May puno siya ng sakripisyo. Kailangan na pamumuhay natin, puno tayo ng sakripisyo. Puno tayo ng malasakit. Puno tayo ng pag-ibig. Puno tayo ng pagbabata. At ang ating Panginoon ay hindi naging reklamador. Alam ko naman sa mga Kristiyano sa Calvary, walang reklamador Amen? Kasi hindi uso sa atin ang nagre-reklamo. Amen po ba? Nakita po natin kung paano ang ginawa ng Panginoon, kailangan matularan natin at maipamuhay natin kung paano siya nabuhay sa kanyang mga ginawa na puno ng sakripisyo. In 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi niya, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His step. Kailangan masunod natin. Kung ano ang nakikita mo
o kung ano ang nababasa mo sa Biblia patungkol kay Kristo, kailangan ito ay maisalin sa iyo. Maisalin kung ano ang kanyang karakter, ang kanyang pag-uugali. Kapag ito ho ay nangyari, alam niyo po ba na ikaw ay isang kinagigiliwan at hindi kinasasawaan ng ibang tao. Sapagkat tingin nila sa iyo, paparating ka pa lang, mayroon na silang pakinabang na maririnig sa mabuting salita at sa mabuting balita para sa iyo na nag-aatid. Amen. Pero kung ikaw ay dumating, nagyayabang, dumating na naman si Rod Navarro. Ayan. Standard. Ayan. Ay, hindi na pala nila alam si Rod Navarro ang mga batang ito. At sa amin lang pala yun. Naalata kami tuloy. Alam niyo po, kung ikaw ay kapaki-pakinabang na nagdadala ng mabuting balita kung paano nabuhay. Alam niyo ang ating Panginoong Yesus, kaya siya kinagigiliwan kapag siya ay nangaral, maraming tao at sumasama sa Kanya. Kaya kinagigiliwan siya. Kung gano'n ang pamumuhay ng ating Panginoon, kailangan na ang isang Kristiyano ay kagigiliwan din. Hindi yung parating ka pa lang, ang daming dapat dumating, ito pa dumating. Ayan. Minsan gano'n eh. Yung parang walang pakinabang sa'yo. Pero kung ikaw ay isang tao na kung saan na ikaw ay kinagigiliwan nila, kapag dumarating ka, paalis na lang siya. Halimbawa, tapos na yung kanyang office hour, paalis na lang siya, iintayin ka pa. Alam niya, mayroon siyang pakinabang na maririnig sa iyo. Amen. Kaya, kung ano po ang pamumuhay ng ating Panginoon ay gawin natin. Siya'y mahabagin, siyempre. Siya at lahat ng kanyang step ay kanyang pinakita na kung paano ang malasakit niya sa tao at mayroon din siyang pag-ibig na kung saan na ito ay di maihambing kahit kanino. Meron akong nabasa na isang patutuong kwento sa isang missionary from Africa. Itong missionaryng ito sa isang village, siyempre, hindi pa nakakakilala sa Diyos ito. At siya ay dumating doon. Minsan, tumagal siya roon hanggang siya ay namatay at nagkasakit. Dahil sa kanyang pakikisalamuha sa isang village, inilibing siya ng mga taga-Africa. Inilibing sa isang village. Pagkatapos, sa ilang panahon, mga 7 years, yung misyonaryong ito hindi na bumalik doon sa kanilang pinanggalingan. At mayroong sumunod na pinadala roon upang kumustain siya. Pagdating po ng mga dumating doon at tinanong nila na sabi nila abang sila'y nangangaral, kilala niyo ba si Jesus? Opo, kilala po namin. Katunayan, sabi niya, 2 years ago, namatay siya, inilibing namin. Nagulat ang mga misyonaring sumunod na to. Sabi niya, habang nagkukwento ang mga misyonaring ito, ay nag-iisip sila. At tinanong nila ngayon ang kanilang, mayroon ba kayong nakikilalang ganitong itsura na dito ay kung paano ang aming daladala na mabuting balita na sinasabi ay ganun din siya. Opo, sabi nga, yung tinatanong yung si Jesus, inilibing namin. Saan yun nilibing? Alam niyo po, nung ukayin yon yung missionary, yung damit niya at saka yung nakalagay na ano doon ay nakita ng kapwa niya kanyang missionary. At ang sabi nila, hindi pala failure ang pagmimisyon ng missionary. Bakit? Ang sinasabi nilang Jesus, nakikita nila ang pamumuhay ni Kristo sa taong yon. Kaya akala nila si Jesus ang inilibing nila. Tayo kaya, nakikita kaya ang mukha ni Jesus sa atin? Sa buhay kaya natin, nakikita kaya si Kristo? O ibang Kristong nakikita sa inyo, Kristo ng sabungan? Kailangan po na kung papaano ang ginawa ng ating Panginoon ay ating masunod. Sa ganoon, makita sa ating pisikal na pamumuhay si Kristo. Amen. Nasahin po natin yon. Sapagkat lahat, sabi nga, leaving you an example that you should follow in His steps. Yung missionaryong yon, sumunod siya
doon sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. Kaya napagkamalian siya, si Jesus. At ibig sabihin nun, siya ay may pagsunod sa ating Panginoon. And Philippians chapter 2 verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Isipin ninyo na even death on a cross. Sinunod niya ang Ama. Kahit na alam niya na ito ay daranas siya ng hirap. Alos labas ang kanyang buto at mga tadyang at ang sugat sa kanyang katawan na hindi mabilang. Subalit, alam niya na kailangan sumunod siya sa Ama na kanyang pinagagawa. Ang sabi nga niya, my food is to obey the will of God. Amen. Yung pagkain niya, yung masunod niya ang ninanasa ng Amang nasa langit. Kapatid, tayo rin ay mayroon ding dapat gawin sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon at huwag po kayong mag-alala. To do the will of God, sabi nga, never my will, but your will be done, ang sabi ng ating Panginoong Yesus. In Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ live in me. The life I now live in the body, live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, dito po si Pablo, inalibawa niya kay sarili. Sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ live in me. The life now I live in my body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tayo kaya, ang buhay nating ito, nabubuhay ba tayo sa ating sarili o nabubuhay tayo at si Kristo ang nabubuhay sa atin? Kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, kapatid, kahit anong sabihin nila, hindi mo na pinapansin at hindi ka na nasasaktan sapagkat puno ka ng pag-ibig. Kahit ano pa ang ginawa nila, ay hindi mo na ginagantiyan sapagkat ang buhay na nasa sa iyo ay buhay ni Kristo at hindi na ang iyong sarili. Wala ka ng revenge at hindi mo inisip na ikaw ay gumanti. Sapagkat kung ikaw ay nabubuhay, nakagaya ni Kristo, nakasamang napako sa krus, ang lahat ng yan ay mayroon kang bagong pagkatao ayon sa 2 Corinthians 5:17. Kaya nga po, sana bawat isa sa atin, kung tayo ay nabubuhay para sa kay Kristo sa ngayon, sundin po natin kung ano ang sinasabi ng ating binasa. I have been crucified with Christ and no longer live. Hindi na ang aking sariling nabubuhay, kundi si Kristo. Amen. At kapag nasunod natin yan, tiyak, mabubuhay po tayo na kagaya ng ating Panginoong Yesus. You can live like Christ in obedience to God if you acknowledge that you died with Christ on the cross. Kung tinanggap mo na ikaw nga ay kasamang namatay at napako sa krus, ikaw ay mabubuhay ng kagaya ni Kristo. Ngayon, ikaw ay isang Kristiyanong matagumpay sapagkat ang ating Panginoon, siya'y nagtagumpay. Amen. Kaya nga po, be like Christ in obedience to God. Demonstrate our love and devotion to God. Huwag po ninyong kalimutan na tayo magkaroon ng devotion pang araw-araw upang sa ganoon ang pag-ibig natin ay ma-express natin and fulfill our divine mission to save man. Yung pong mayroon tayong malasakit at kagaya ng ating Panginoon na nakita niya na tuliro ang tao, hindi niya alam kung saan pupunta. Sa kasalukuyan, ganun din. Tuliro ang mga tao, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Maging ang ating bansa, maging ang mga nanunungkulan natin, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Pero kung tayo ay umasa sa ating Panginoon, sigurado, alam ko po, may pag-asa pa ang bansa natin at ang mga ibang taong tuliro ay may pag-asa rin. Live our lives as Jesus did. Kailangan mabuhay tayong kagaya kung paano naging tao ang ating Panginoong Yesus dito sa mundo. Amen.
Luke chapter 11 verse 28, he replied, "Blessed rather than those who hear the word of God and obey it." Ang verse pong ito ay may kadugsong na kung saan habang nangangaral ang Panginoong Yesus, ang sabi nila, "Mapalad ang babaeng nagsilang sa iyo at nagpasuso," ang sabi nila sa ating Panginoon. Subalit, sumagot ang ating Panginoon. He replied, "Higit na mapalad ang mga nakarinig ng salita at kanila itong sinusunod." Ang tinutukoy niya rito ay si Virgin Mary. Sinabi nila, mapalad si Mary. Pero sasabihin ko sa inyong kalagitnaan ngayon, higit kayong mapalad kung sinusunod nyo ang salita ng Diyos kaysa kay Mary, sapagkat mismo ang ating Panginoon ang nagsabi. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay tatanggap ng